The Boss Husband. Credit to the author. 785 hanggang 71. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Milyon-milyong bituin ang nagliliwanag sa kalangitan, nakabaligtaran ng madilim na itim na dagat sa ibaba. Ang mga alon ay paminsan-minsan ay nagdadala ng damong dagat at mga shell sa malambot at dilaw na dalampasigan. Ang beach na ito ay matatagpuan malapit sa isang fishing village sa labas ng timog silangan na lungsod ng Stonegate. Ayon sa mga batas ng Zenica, ang mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre ay mga panahon ng walang pangingisda. Maaaring ito ang dahilan kung bakit tahimik ang beach. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, isang mag-asawang naglalakad na magkahawak kamay ang nakitang naglalakad sa dalampasigan, na nagiiwan ng mababaw na bakas sa kanilang likuran. Sila ay sina Justin at Karina. Kapag siya ay bagong dating sa bansa, si Justin ay paminsan-minsan ay uupo dito ng isang gabi. Iisipin niya ang kanyang mga kaibigan sa labas ng bansa at alalahanin ang lahat ng nangyari para pakalmayan ang sarili. Nakatulong ito sa kanya na mas mahusay na makisalamuha sa lipunan. Gayunpaman, hindi siya bumisita mula noong kasal niya kay Marian. Hindi alam ni Justin kung bakit niya biglang dinala ang babae dito para mamasyal. Nag-iisa si Karina sa Stonegate ngayong gabi. Dati, sinasamantala niya ang pagkakataong ito para matulog kasama siya sa kanyang lugar, ngunit sa magandang gabing ito, ngunit nagpa siya siyang huwag. Hindi rin inaasahan ni Karina na dadalhin siya sa ganitong lugar. Nang sila ay tumatakbo sa beach pagkatapos bumaba ng kotse, nakalimutan niya ang lahat ng hilig sa kotse kanina. Sapat na ang kalawakan ng dagat at kalangitan. Namangha siya. Hindi gaanong nagsalita si Justin sa kanilang paglalakad. Para siyang nasa malalim na pag-iisip kadalasan. Nandyan lang siya para makasama siya. Wala rin siyang ganang magsalita. Sa halip, ang tahimik na si Justin na ito ay bago sa kanya. Marahil ang mga taong karaniwang nagbibiro at tumatawa ay nagtago ng kanilang tunay na sarili sa ilalim. Nang tumayo si Justin sa isang malaking bato, bigla siyang lumingon para magtanong, medyo malayo ang nilakad natin ngayon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kita dinala dito? Umiling siya. Dinala mo ako dito. Sa huli sasabihin mo rin, hindi. Nakangiting hinawakan niya ang balikat nito para ipihit patungo sa dagat para marahan itong samandal sa balikat nito. Huwag mo akong pagtawanan. Pero nag-drive ako papunta sa dalampasigan para magmahalan tayo sa kotse. Pinanliitan niya ng mata ang lalaki at nginisyan, napaka-romantic mo. Natawa siya sa sarili niya. Alam mo ako, ngunit nang makita ko ang dalampasigan, wala na akong ganang magpakatanga. Dahil may problema ka. Uri ng. Tiyak na si Marian, sabi niya nang may katiyakan. Tumigil siya saglit. Bakit sigurado ka? Bakit hindi ako mag-alala sa nanay ko, sa kapatid mo, o sa iyo? Ang posibilidad ay sapat na maliit upang mapabayaan, mahinang bulalas ni Karina. Sa tingin mo hindi kita kilala. Maaari mong pasayahin ang halos kahit sino, maliban kay Marian. Napabuntong hininga si Justin. Hindi naman sa hindi ko siya kayang suyuan. Kaya lang, sa tuwing kino-comfort ko siya, parang naglalagay ako ng band-aid sa tama ng bala. I can give her everything in my power pero ang tanging gusto niya lang ay ang buong atensyon ko. Yun lang ang hindi ko maibibigay. Nagprotesta si Karina, hindi mo ba iniisip na napaka-insincere mo na kausapin ako kung gaano mo kamahal ang iyong asawa? Magseselos ako. Hey! Minasahe ni Justin ang kanyang mga balikat. Hindi ako naging napakabuting tao pero hindi ako kailanman insincere. Kung sinungaling ako, sasabihin ko kay Marian na siya lang ang kasama ko. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ang pinakamamahal ko. Kung hindi lang sana ako naging direkta, sinasabi sa kanya ang tungkol sa kung paano hindi ko ibibigay ang lahat sa iyo para sa kanya, kung gayon hindi kami magkakaroon ng maraming mga salungatan sa bahay. Hindi ko nais na gawin iyon, ngunit siya ay isang matalinong babae. Ang pagsisinungaling sa kanya ay magiging pinakadakilang anyo ng kawalang galang. Sa tingin ko, gaano man karaming kaguluhan ang mayroon kami, hanggat mayroon kaming paraan.
Ngunit sa tuwing nakikita ko siya, ito ay parang isang gusot na buhol na hinding-hindi ko maaalis. Lumingon si Karina para mag-alala, Justin, anong nangyayari? May nangyari ba ngayong araw? Natahimik siya saglit ngunit hindi nagtangkang magtago sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa aksidente kay Talia, ang mga argumento na na-trigger ng singsing. Nang marinig niya ang kanyang kwento, naiyak siya. Iyan ay hindi patas. Dahil sa isang pagkakamali, binigyan mo si Talia ng isang malaking singsing na diamante. Bakit hindi mo rin ako binigyan ng isa? Hindi iyon ang punto. Nagkataon lang na iyon lang ang kasama ko na maibibigay ko sa kanya. At hindi ko alam kung paano ay comfort si Talia sa sandaling iyon. Kung gusto mo, bibilhan kita. Hindi naman masyadong mahal, sabi niya na may mapait na ngiti. Ayoko ng isa. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Ang brilyante na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Halos 100 milyong dolyar iyon. Takot na takot akong mawala ito, hindi ko ito mapuputol. Baka wala ako nito. Mas gusto kong gumugol ka ng mas maraming oras sa akin. Tahimik na umiling si Justin. Napakahirap intindihin ang mga babae, kahit na sila ay kaibig-ibig. Pareho silang tahimik na pinagmamasdan ng dagat, saglit na nakikinig sa mga alon. Biglang hinaplos ni Karina ang balikat niya. Minsan pakiramdam ko mas komportable ang pagiging manliligaw mo kaysa sa pagiging asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Kahit na hindi kita nakikita araw-araw, at least hindi ako dapat malungkot sa pagkakaroon mo ng ibang babae. Hindi ko kailangang mag-alala na late kang uuwi. Hindi ko kailangang magkunwari na ipagmalaki ka, at hindi ko kailangang magkunwaring sama ng loob sa mga malupit mong ginagawa. Nakinig siyang mabuti. Sa huli, hindi niya napigil ang pisilin ang kamay nito. Ganoon ba kahirap ang maging asawa ko? Hindi lahat. Bigla siyang tumangala, lumapit sa kanya, at tumitig ng malalim sa mga mata nito. Nakangiting sinabi niya, bagaman pakiramdam ko palagi mo akong pinagtaksilan bilang iyong asawa, sa kalupitan ng iyong mga kilos, hindi mahalaga kung ako, kapatid ko, o sino mang babae sa tabi mo. Lahat ay naiinggit kay Marian bilang asawa mo. Tumingin siya sa kanya, nagtataka. Bakit? Hindi ba miserable ang pagiging asawa ko? Pabigat ako. Kung hindi dahil sa katotohanang walang makakapatay sa akin, sa tingin ko ay pinatay na ako ng maraming taon na ang nakakaraan maging ng manliligaw o ng kaaway. Hindi mo ba naiintindihan? Malamig siyang tumawa. Kahit mahal mo kami, kapag malungkot kami, hahanap ka lang ng paraan para mahalin at aliwin kami. Pero kapag nasasaktan si Marian, nasasaktan ka rin. It's just something you haven't been brave enough to face. It's because you're hurt at the same time as she is. Siyempre hindi mo alam kung paano mo siya agad i-comfort. The deeper the love, the more it hurts. Mas mahal mo si Marian kaysa sa sino man sa amin kaya naman mas maingat kang humarap sa kanya. Ngunit ito ang uri ng masakit, nakakapanghinayang pag-ibig na naaakit ng mga babae. Ang mga salita ng babae ay mas malakas kaysa sa mga alon na bumagsak sa kanyang mga tainga. Napatingin siya sa babaeng lumuluha, namumula ang sariling mga mata. Nakaramdam siya ng suffocation. Makalipas ang mahabang panahon, napangiti siya sa wakas. Karina, palagi kong iniisip na ikaw ay lahat ng apoy at simbuyo ng damdamin. Ang sinabi mo lang ay parang sinabi sa akin ng kapatid mo. Nanlilisik ang mga mata niya sa pagkalito. Hindi ako kasing talino ng kapatid ko pero hindi ako tanga. Paano ko lalabanan ang mga krimen? I'm sorry. I was supposed to make you happy. I didn't expect na paiiyakin kita pagkatapos kitang ihatid sa beach, malumanay na sabi nito habang pinupunasan ang namumuong luha sa mata niya. Kung gayon, hindi mo ba ako dapat gawin? Pilyong tanong niya. Tumigil siya saglit. Paano? Pasayahin mo ako. Ano, gusto mo ng singsing? Hoy! Angal niya habang nakadikit ang katawan sa kanya. Binalot ng kanyang buong dibdib ang kanyang braso. Pinasaya kita sa kotse ngayon lang. You, dapat mo rin akong pasayahin. Naintindihan niya rin sa wakas. Natatawang sagot niya, mukhang kulang na lang ang Karina ko. Papasayahin kita hanggang sa pagsikat ng araw. Nang matapos ay binuhat siya nito gamit ang isang braso.
Hindi pinapansin ang mga hiyaw niya, ipinatong niya ang kanyang balakang sa kanyang balikat at ibinaba ang kanyang pantalon hanggang sa kanyang takong. Hindi siya gaanong magaan, ngunit sa mga bisig nito, tila magaan siya ng balahibo. Naramdaman ni Karina ang biglang simoy ng hangin sa kanyang puweten, maging ang kanyang damit panloob ay hinayla pababa hanggang sa kanyang takong iniwang nakalabas ang kanyang buong ibabang katawan. Ah! Ikaw! Gusto mong gawin ito dito? Ngumisi siya. Pag-aaksaya ng oras para bumalik sa sasakyan. Dito na lang tayo magsisimula. Habang nagsasalita siya, ibinaba niya ang half-hake na si Karina. Hinubad niya ang kanyang pantalon at isinuot sa kanyang mga kamay. Nang hindi na niya hinintay na malaman niya kung ano ang nangyayari, binuhat siya nito at pinayagan na ibalot ang mga payat niyang binti sa kanyang balakang. Ang matitigas na kalamnan na naramdaman niya ay nagpapabilis lang ng tibok ng puso niya. Hinawakan niya sa magkabilang kamay ang maganda at masiglang likod ni Karina, pagkatapos ay nagkaroon ng solidong pagsasama sa pagitan nila. Bagamat mahina ang liwanag ng buwan, hindi naapektuhan ang paningin ni Justin. Hindi siya nag-effort para ipasok ang sarili sa bagong moist depth niya. Ma'am! Napalitan ng euphoria ang mukha niya. Halos mabitawan niya ang pares ng pantalon sa kanyang mga braso. Nanginginig siya sa kaibahan ng malamig na simoy ng hangin at ng apoy na nasa loob niya. Ang salpukan ng yelo at apoy ay nagpalubog sa kanya sa malalim na kaligayahan. Tinitigan ni Justin ang emosyonal na babae. Siya ay lubhang kaakit-akit tulad na. Tinutukan niyang maliit at nakabukang labi nito at nagtanim ng isang mabigat na halik. Sa sandaling iyon, ang kanilang pagsinta ay kasing init ng kidlat at kulog. Pareho silang nag-enjoy sa piling ng isa sa kanilang madamdamin na pag-iibigan, dahan-daang naglalakad pabalik sa kotse. Mahaba ang gabi. Nag-spray ang seafoam sa buong paligid, kasing puti ng buwan, na nagtago sa ilalim ng mga ulap. 786. Ang sikat ng araw ay dumaloy sa bintana ng silid tulugan na may temang pink, na nagbibigay ng malambot na mainit na glow. Sa malambot na kama ay nakahiga ang isang babae na nakaunat ang mga braso at nangangapa ng kung ano. Naramdaman ng braso ang paligid na parang galit na naghahanap ng kung ano bago huminto sa isang nightstand sa tabi ng kama. Nang hawakan niya ang telepono, nag-aatubili niyang inalis ang mga takip sa kanyang ulo upang ipakita ang isang maganda ngunit inaantok na mukha. Sa mahinang sikat ng araw, nagmistulang isang morning glory na katatapos lang namumulaklak. Matapos kumpirmahin na weekday na, kinamot ni Marian ang kanyang gusot na buhok bago tamad na umupo. Ang kanyang kama ang pinakamalaking sukat na makukuha ng isa sa merkado. Lalo na itong nagmukhang maliit kapag natulog siya dito ng mag-isa. Umupo siya saglit at tinitigan ang apat na dingding ng kanyang bakanteng kwarto. Si Marian ay nakasuot ng isang set ng puti at mabulaklak na pijama na isinuot niya sa loob ng maraming taon. Nakadapa, dahan-dahan siyang umahan sa kama. Kung may ibang nakakita nito, hindi sila maniniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng ito ay gumagapang mula sa kama na parang panda. Ang parehong babae ay isa ring nagyayelong CEO ng isang multi-bilyong dolyar na kumpanya. Anong pagkakaiba? Hindi niya namalayan ang itsura niya sa sarili niyang kwarto. Parang yung time na kumain siya ng glutinous rice balls. Ito ay medyo kakaiba, medyo uto at malamaya. Ngunit ang lahat ng mga quirks na ito ay naging natural sa kanya. May puting dumpling doll na tahimik na nakahiga sa dulo ng kama. Ibinigay ito ni Justin sa kanya pagkatapos kumain ng pagkapanalo sa isang kompetisyon sa pamamagitan ng paglunok ng 88 dumplings noong bagong taon. Nang iuwi ito ni Marian, inilagay niya muna ang mga ito kasama ng iba pa niyang malalambot na laruan. Gayunpaman, nitong mga nakaraang buwan nang magalit si Justin sa kanya, ang dumpling doll ay sadyang inilagay sa paanan ng kama. Simple lang ang pangangatwiran niya. Tuwing gabi bago siya matulog, sinisipa niya ang manika. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito parang parusa. Malamang mag-e-enjoy siya. Gayunpaman, ang pambatang pamamaraang ito ay nakatulong kay Maria na patatagin ang kanyang mga emosyon ng mas mahusay na para bang ang makita ang walang hanggang ngiti ng manika ay matuno ang kanyang pagkamuhi sa haltak. Maraming nasaktan at pagkabigo dito. Ngunit mayroon din siyang kaibig-ibig na bahagi. And sometimes there she say it, lovable. Tinitigan niya ang inosenteng manika.
Nagpout si Marian saka inabot ang ulo nito. Anong tinitingin-tingin mo? Tanga mo, bakit mo ibinigay sa kanya ang diamond ring? Bakit ka nagalit sa akin? At binigyan mo ako. Nawala ang isip ni Marian pagkaraan ng ilang sandali. Nag-short circuit ang utak niya sa umaga. Pero teka, nasaan ang pocket watch na ibinigay sa kanya ng jerk kagabi? Pagkatapos tumingin sa paligid, napagtanto niyang inilagay niya ang relo sa tabi ng kanyang unan. Nakatulog siguro siya habang nakatingin sa relo. Gumapang si Marian sa kabilang gilid ng kama, kinuha ang makalumang relo, at nag-space out saglit. Mukhang luma na. Maraming mga kamay sa orasan. Nagkaroon ito ng maraming function at kahit na may maliliit na text na nakaprint sa gitna. Ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagbabasa nito. Ang pagtingin sa relo ay nag-trigger sa kanyang memorya ng pink diamond ring. Masyadong malaki ang pagkakaiba nila, ni hindi niya may kumpara. Para sa isang babae, ang tukso ng isang bagay na napakaliwanag at may kintab ay napakalakas. Ang pera ay kinuha sa backseat sa isyu na iyon. Muli siyang tumingin sa pocket watch, saka bumaantong hininga. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay gumapang patungo sa nightstand para ipasok ang pocket watch sa Hermes Birkin bag na lagi niyang dala. Bagamat ang relo ay hindi maganda ang hitsura, ang anti-gong aesthetic ay tumugma sa kanyang bag na nagbibigay ito ng isang mature na vintage na hitsura. Ito ay may hangin ng isang mas matandang European aristokrata, marahil ay maaari niyang paminsan-minsan na ilabas ito bilang isang accessory para sa bag. Iyon ang naisip niyang kumbansihin ang sarili na ang pagdadala nito ay hindi dahil regalo iyon mula sa kanya, kundi pag-recycle. Nang matapos siya, tuluyan na siyang bumaba sa kanyang kama para maghilamos. Hindi siya pumasok sa trabaho kahapon dahil sa mga pagsusulit ni Sheila. Ngunit hindi niya maiwasang pumasok sa trabaho ngayon. Kailangang hayaan ni Sheila na kunin siya ng haltak na iyon ngayon. Bakit kailangan niyang gawin ang lahat sa bahay? Sa kabilang banda, nang minumura siya ni Marian, kararating lang ni Justin sa bahay pagkatapos ng madamdaming gabi kasama si Karina. Pinaandar ni Karina ang kotse pabalik. Para naman kay Travis, tiyak na nakalabas na siya sa mental hospital. Walang pakialam si Justin sa kanyang ginagawa. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Karina kagabi, mas gumaan ang pakiramdam ni Justin. Hindi niya maibigay kay Marian ang perpektong pagmamahal ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya ginagawa ang lahat para mahalin siya. Dahil mas inalagaan niya ito kaysa sa ibang babae kaya hindi siya naglakas loob na hawakan ang maamo ngunit marangal na puso nito. Nag-aalala siya na baka masaktan siya ng sobra. Sa halip na mag-alala ng walang magawa, mamahalin niya ito ng tapat gaya ng lagi niyang ginagawa noong nakaraan. Naniniwala siya na pagkaraan ng ilang panahon, mauunawaan ng kanyang asawa kung bakit siya lamang ang kanyang asawa. Nang pumasok si Justin sa bahay, may hawak siyang ilang bag na puno ng sariwang isda at gulay. Dahil maaga pa, sinamantalan niya ang pagkakataong bilhin ito sa palengke. Nang makita ito ni Yuna at Rebecca, na naging abala sa kusina, hindi sila masyadong nagulat. Hindi nila alam na wala si Justin sa bahay kagabi. Bakit ang aga mong pumunta sa palengke? Buti naman, ngayon hindi ko na kailangan. Inisip ni Rebecca na umalis si Justin ng umagang iyon. Lumapit siya para kunin ang mga sangkap sa kanya. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag ngunit sa halip ay nagtanong, gising na ba sina Marian at Sheila? Maaga pa naman, nakangiting sabi niya. Sumilip siya sa hagdan upang kumpirmahin na walang tao doon, pagkatapos ay mahinang nagtanong, anak, kamusta si Talia? Okay lang ba siya? Hindi alam ni Justin kung matatawa ba siya sa kabalintunaan ng sitwasyon. Nanay, talagang nagmamalasakit ka sa lahat. Ngumiti siya ng mapait. Nasalungat din ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko sa babaeng iyon. Siguradong napakalalim ng pagmamahal para sa kanya na magsabi ng mga ganoong tapat na mga bagay. Hindi kita makokontrol bilang isang ina, ngunit sana ay pakitunguhan mo sila ng maayos. Para naman kay Marian. Kailangan niyang maging matatag. Kung hindi niya ito sasabihin sa kanyang sarili, hindi ka na dapat magsabi ng kahit ano. Sa loob-loob niya, dapat niyang tanggapin ang lahat ng ito bilang isang asawa. Tumango si Justin. Tama, Mom, dadalhin ko si Sheila para sa kanyang mga pagsusulit ngayon at bukas.
Uuwi ako para sa tanghalian at hapunan. Maaaring maging problema kung biglang tumigil sa pagtatrabaho si Marian, kaya mas mabuti para sa kanya na pumasok sa trabaho tulad ng dati. Sigh, at least marunong kang mag-alaga ng sarili mong asawa. Napabuntong hininga si Rebecca. Hindi nagtagal, si Marian, nakasuot ng ganap na formal na kasuotan sa trabaho, ay bumaba sa hagdan na may napakasiglang Sheila sa kanyang tabi. Si Justin ay may dalang kaldero ng lugaw mula sa kusina nang makita niya si Marian. Napangiti siya. Walang dark eye circles, at least I don't need to worry. Mukhang masarap ang tulog mo. Nagkunwari si Marian na hindi siya nakita habang nakaupo sa tabi ni Sheila sa hapagkainan. Hinaplos niya ang buhok niya. Sheila, kailangan kong magtrabaho ngayon kaya hindi kita ihahatid. Ipapadala ka ng taong iyon ngayon at bukas. Yung taong yon. Ngumiti ng mapait si Justin. Wala man lang siyang pangalan ngayon. Bagamat may naramdamang mali si Sheila sa pagitan nina Justin at Marian, ipinalagay niya na isa ito sa kanilang karaniwang pagtatalo. Tumanggo siya, ngumisi. Hindi niya ito isinasapuso dahil ang dami ng mga pagtatalo sa pagitan nila sa sambahayan na ito ay napakarami. Nang marinig siya ni Rebecca, umiling lang siya at ngumiti. Nabanggit na ni Justin na kukunin niya siya. Huwag kang mag-alala. Nagulat si Marian kay Justin. Hindi niya inaasahan na mag-aalok si Justin ng tulong. Sa totoo lang, kung hindi siya pumunta sa Amerika, hindi siya aalis sa trabaho. Siya ang pinuno ng isang multinational. Ang anumang pagkagambala sa kanyang pang-araw-araw na gawain ay makakagambala sa iba pang mga bagay sa trabaho. Napakurap si Justin sa kanya. Sa palagay ko ang taong iyon ay hindi masyadong masama pagkatapos ng lahat. Napanatili ni Marian ang blanko niyang mukha. Hindi niya ito pinansin, lumingon lamang siya para magbigay ng ilang salita ng pampatibay loob kay Sheila. Ang kasal ay ganoon. Ang hindi inaasahang pagtatalo ng pag-aalaga at pagmamahal ay matuno ang karamihan sa hindi kasiya siya. Ang gusto ng isang babae ay isang lalaki na tatayo sa kanyang sapatos. Kung alam niyang nasa puso siya ng lalaki, natural na mas magiging secure siya. Pareho silang nakaranas ng maraming bagyo ng magkasama. Magsisinungaling sila sa kanilang sarili kung sasabihin nilang hindi nila naiintindihan ang damdamin ng ibang tao. Ang mga hindi malulutas na problema lang nila ang nagtulak sa kanila. Nag-almusal ang buong pamilya habang nanunood ng balita, hindi gaanong naiiba sa ibang araw na parang hamupa na ang bagyo kahapon. Sa puntong ito, nag-vibrate ang telepono ni Marian. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks, tumingin sa kanyang telepono, pagkatapos ay kinuha ng walang pag-aalinlangan. Chris, anong problema? Ang sinabi ni Chris ay tila nagdulot ng pag-aalinlangan ni Marian ngunit sa huli, sumagot si Marian, sige, magiging maagap ako. Nang ibaba niya ang tawag, huminga siya ng malalim sa katumangala kay Justin, na kumakain ng corn bun. Sa mahinang boses, medyo hindi komportable siyang nagtanong, are you free tonight? 787. Nang marinig ni Justin ang tanong ni Marian, nagulat siya na muntik na niyang iluwa ang kanyang tinapay. Nang hihingi ba siya ng private time together para harapin ang Cold War nila once and for all? Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig, pilit na iniubos ang pagkain sa kanyang lalamunan. Sa wakas, parang sinusubukang pasayahin siya, ngumiti siya. Siyempre libre ako. My darling Marian, are you asking me out on a date? Don't worry, I'll behave. Saan mo gustong pumunta? Bababa ako. Bakit hindi tayo magtagal ng ilang araw sa Maldives? Sapat na ba ang isang araw para ipahayag ko ang pagmamahal ko sa iyo? Iniisip ni Justin kung paano siya walang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Kaya sa puntong ito, nag-overdrive ang utak niya. Itinatabi si Marian, maging sina Rebecca, Yuna, at Sheila ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Napagtanto ni Justin na maaaring sumobra na siya. Napakamot siya sa kanyang ulo, ngumiti siya ng nakakatakot at nagtanong, ano ang problema? Namula si Marian, gustong tumawa ng malakas. Ngunit medyo nagalit siya sa kanya ilang sandali ang nakalipas. Ang pagtawa ngayon ay maaaring magpahiwatig na siya ay natalo. Kaya naman ginawa niya ang lahat para pigilan ang pagtawa niya. Kamakailan lang ay dumating din sa Zenica ang asawa ni Chris na si Jennifer.
Gusto nilang tumawag para sa isang pagtitipon kasama ang kanilang mabubuting kaibigan. Dati akong estudyante, ngunit magkaibigan kami sa labas nito. At nagtrabaho ako sa kanya kaya kailangan kong pumunta. Oh, isang pagtitipon para sa mga mag-asawa. Alam na tanong ni Justin. Tumango siya. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay may ilang katayuan. Bagamat nagsimula akong magtrabaho bago ako magtapos ng aking pagkadoktor, lahat ng nasa ilalim ni Chris ay naging matagumpay. Bagamat ito ay isang pribadong pagtitipon, lahat ay gustong makipag-network sa pamamagitan ng mga contact ni Chris. Maaaring may humigit kumulang 20 tao na pupunta. Mas mabuti kung sumama ka sa akin. Inaasahan ni Maria na hindi magiging magaspang si Justin gaya ng dati. Nakakahiya kung salubungin niya ang mga ito sa kanyang ugali. Alam niyang marunong umarte ang lalaki. Sa tunayan, pamilyar na pamilyar siya sa kanilang etiquette. Ang problema ay ang kanyang walang pakialam na saloobin. Kaya naman, hindi alam ni Marian kung paano magpapatuloy. Gusto niyang simulan ang pag-uusap ngunit nag-aalala na baka may masabi siyang awkward para masira ang kapaligiran. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakita niya ang kanyang kakulaitan. Huwag kang mag-alala. Magsusuot ako ng maayos na damit at susundin ko ang lahat ng mga tagubilin. Bahagya niyang kinagat ang kanyang labi bago ito pinakalma. Babalik ako mula sa trabaho bago mag-alas 6 ngayong gabi. Sa Shangri-La Hotel iyon. Magsuot ng formal. Bahagyang nadismaya si Justin. Hindi niya gusto ang mga ganitong kaganapan sa lipunan. Para sa kanya, ang paglalakad sa isang night market o panunood ng isang dula ay mas mahalaga sa kanya. Gayunpaman, para aliwin siya, pumayag pa rin siya. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Marian sa trabaho habang dinala ni Justin si Sheila sa examination hall. Araw iyon ng traffic jams at crowds, hindi siya nakaramdam ng ligtas na pinapasok si Sheila mag-isa. Habang nasa daan, pinatugtog niya ang mga bagong inilabas na kanta ni Lucille. Mula nang matagumpay niyang isagawa ang kanyang solo concert sa Central City, naging abala siya sa kanyang mga nationwide tour. Kasabay nito, naglalabas siya ng ilang English single para lumaganap ang kanyang impluwensya sa bawat sulok ng mundo. Ang kanyang natural na madamdamin na boses ay sumalubong ng maganda sa mga usong beats. Sa kanyang pagpopondo, walang duda na siya ay magiging isa sa mga pinakasikat na mga awit. Nais ni Justin na dumating ng mabilis ang konsyerto ni Lucille sa Stonegate. Pagkatapos ay maaari niyang dalhin ang kanyang buong pamilya upang panoorin ito mula sa mga VIP seat. Naisip niya na magiging masayang araw ito para sa pamilya. Dinala niya si Sheila sa bulwagan ng pagsusulit at pinanood siyang pumasok bago magmaneho. Nakahanap siya ng tahimik na lokasyon at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Karen na nasa Central City. Mukhang abala si Karen, dahil kaagad pagkatapos kunin ay nagtanong siya, ano ang biglaang tawag? Anong meron? Kahit pagkatapos niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, hindi siya naging mas malumanay. Siya ay banayad pa rin gaya ng dati. Karen, libre ka ba? Ngumisi si Justin sa pamamagitan ng telepono. Gusto mo bang samahan kita sa Busan Province? Bakit? Gusto kong pumunta sa Dawson Sect, sabi niya. Natahimik si Karen, pagkatapos ay sumagot, ayoko talaga sa lugar na iyon. Tumigil si Justin. Bakit niya sinabi iyon? Hindi ba dito siya nag-training dati? Hindi ba pupunta ang amo niya? Tandang pananong. Isip niya. Ngunit hindi nagtagal, idinagdag ni Karen, pero maaari akong sumama sa iyo. Bakit? Nakahinga ng maluwag si Justin. Akala niya ay tatanggi itong sumama sa kanya. Kung nangyari iyon, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang pride para makipag-ugnayan sa mga tao sa Dawson Sect. Siguro kahit sa lakas. Napakabilis, sinabi ni Justin ang lahat tungkol sa kanya na gustong makakuha ng impormasyon sa iba't ibang mga diskarte para sa mga tao sa paligid niya upang magsanay sa Karen. Si Karen, na isang dalubhasa na malapit nang makamit ang Golden Core Realm, ay nabigla sa ibang dahilan kung ihahambing kay Roslyn. Hindi alam ni Karen na naabot niya ang hindi maisip na taas.
Para sa kanya, ang pagtawid sa Golden Core Realm ay ang pinakamahirap na bagay sa mundo ngunit sa kanyang lalaki, ito ay wala. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa telepono ay mas mahaba kaysa dati, na para bang hindi isang madaling gawain ang pagtunaw sa impormasyong natanggap niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, sasama ako sa iyong ngunit sa loob ng ilang araw. Binigyan ako ng ilang misyon at nasa gitna pa ako ng pagsisiyasat. Marahil ay kailangan nating gawin ito sa ibang pagkakataon. Misyon. Delikado ba sila? Si Justin ay pribado na minumura si Karina. Ang cold niya talaga. Hindi niya hahayaang magkaroon ng downtime si Karen. Magiging maayos ito. Talagang tungkol ito sa asawa ni Premier Nigel, ang pagkamatay ni Carmela. Ano? Patay na si Carmela. Kailan? Tanong ni Justin, nalilito. Nagulat si Karen. Akala ko alam mo. Hindi ba may kinalaman sa iyo ang pagkawala niya sa Stonegate? Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Nasa Amerika siya kaya hindi siya nakisabay sa balita. Ang huling pagkikita niya ay ang tag-ulan sa Eskinita. Akala niya ay babawiin siya ng Nigel clan, ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong mamamatay. Nagkaroon ng kakaibang pagkamatay si Carmela. Bagamat iginagalang ng lahat ng media ang mga kahilingan ng Premier at hindi gaanong nag-ulat tungkol dito, ayon sa aming nalalaman, walang mga record na nagsasaad na bumalik siya sa Central City pagkatapos niyang mawala sa Stonegate. Maaaring may kaugnayan sa mas malalim na bagay ang kanyang pagkamatay. Sayang lang at wala kaming anumang ebidensya. Para maiwasan ang pag-udyok sa angkan ng Nigel, maaari lamang akong magpadala ng pribadong investigasyon sa Nigel Angkan, paliwanag ng general na si Nigel. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mukha ng pulubing lumpo. Sa pag-iisip, sinabi niya, kung ganoon nga, Karen dapat kang mag-imbestiga. Mag-ingat ka. May lead ako para sa iyo. Tingnan mo kung may baldado na kabataang parot par ito mula sa tirahan ng Nigel. Kung tama ako, dapat kasama siya sa pile noong namatay siya. Curious na tanong ni Karen, mukhang alam mo kung nasaan siya bago siya mamatay. Hindi ikaw ang pumatay, di ba? Nag-uumapo sa boses niya ang pag-aalala. Relax, hindi talaga ako ang killer. Though, I wonder kung sino ang salarin. Hindi na nagtanong pa si Karen. Siya ay sapat na matalino upang marami nang nalaman mula sa pag-uusap. Hindi na kailangang gawin siyang hindi komportable. Nakangiting tanong niya, Karen, tuturuan ko muna ang paglilinang ng Roslyn. Hindi ka ba magiging komportable dito? Ayoko, declare niya. Naiintindihan ko. Ang pagguhit sa isang blankong papel ay mas madali kaysa sa pagguhit sa isang guhit. Namangha si Justin. Mas matalino kayong magkapatid kaysa sa binigay ko sa inyo. Mukhang nag-overthink ako. Nag-chat sila saglit. Pinasaya niya ang mataimtim na si Karen, nasiyahan sa kanyang mga nakakatawang tugon at sa wakas, masaya niyang ibinaba ang tawag. Nakahanap si Justin ng isang makulimlim na lugar sa gitna ng mga puno at humiga doon ng ilang sandali hanggang sa matapos ang Sheila. Pinagsama-sama niya ang mga agham noong umagang iyon, pagkatapos ay isang papel sa wikang banyaga sa hapon. Si Justin ay halos gumaganap bilang magulang. Nang halos mag-anim na, dumating si Marian sa bahay, maagap gaya ng dati. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng angkop na itim, slitted na damit na may bilog na kwelyo. Naglabas siya ng hangin ng kakisigan. Bagamat simple, ito ay isang magandang tanawin. Naka-red heels siya na may texture na malakristal. Halos mawala ang mga mata ni Justin sa kanyang ulo nang makita siya. Si Justin mismo ay nakasuot ng long kept suit na may pulang kurbata. Medyo mainit ang suot nitong kasuotan noong Hunyo. Buti na lang, kaya niyang i-regulate ang sariling temperatura ng katawan para hindi siya magmukhang kaawa-awa gaya ng maraming lalaki sa ganitong panahon. Nang makita niya ang pahiwatig ng pagsang-ayon ni Marian sa kanya, sa wakas ay tumigil siya sa pag-aalala. Hindi mahalaga sa kanya ang pangyayari. Ang susi ay ang pagpapasaya sa kanyang asawa. Ito ay isang pagtitipon sa mga pamilyar na tao, formal ngunit hindi engrandi. Si Justin ang namamahala sa pagmamaneho ng sasakyan palabas ng garahe.
Isang maroon na Aston Martin DB9. Ang kotse ay nagkakahalaga kay Marian ng mahigit 4 na milyong Zen-Icon yuan. Ito ay medyo simple, ang pinakamahusay na sports car sa mundo. Ito ay masyadong marangya upang itaboy kaya maliban kung mayroong isang kaganapan, maaari lamang niyang iwanan ito upang mabulok sa garahe. Sa hangin sa kanyang likuran, gusto ni Justin na magmaneho ng mas mabilis ngunit natatakot na baka magkasakit si Marian. Kaya naman, maingat siyang nagmamaneho ng humigit kumulang 100 kilometro bawat oras. Marahil ay mas mahirap na magmaneho ng mabagal sa naturang kotse. Naramdaman din ito ni Marian na ang kanyang lalaki ay nagsisikap na mapasaya siya. Nakaramdam siya ng init pero hindi niya pinahalata. Nagmamaktol siya kung paano niya napagdesisyonan na kumilos ngayon. At paano ang mga bagay na ginawa niya noon. Siya ay naghihintay upang makita kung gaano katagal ang pagkilos na ito. 788. Ang Shangri-La Resort sa Stonegate ay matatagpuan sa tabi ng isang artificial na lawa. Ang mga ilaw sa gabi mula sa lungsod ay sumasalamin sa lawa, na lumilikha ng isang gawa-gawang ambience na nakakamangha kung sabihin ang hindi bababasa. Inihatid ni Justin ang kanyang Aston Martin sa entrance ng resort at iniabot ito sa valet. Mabilis na napagtanto ng may karanasan na valet na ang panauhin ay mahalaga dahil mapagpakumbaba niyang tinanggap ang susi at maingat na inihatid ito sa garahe. Hindi tulad ng mga nasa ibang bansa, walang tip ang kailangan para sa valet parking. Dahil siya ay mura, natural na nagpapasalamat si Justin tungkol dito. Likas na itinaas ni Justin ang kanyang braso para hawakan ni Marian. Bahagyang nag-alinlangan si Marian habang sinusundan niya ito. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na humawak siya sa braso nito. Hanggang dito na lang, huwag mong subukan ang swerte mo. Ang eksaktong ibig niyang sabihin ay babalaan si Justin mula sa paglipat ng kanyang mga pervert na kamay sa mga bahaging pinakasensitibo niya. Matapang na sumagot si Justin, ako ay sa iyo upang mag-utos. Tumango si Marian, nasiyahan sa kanyang sagot. Papasok pa lang ang dalawa sa lobby, isang metal-ikong sports car na may canopy ang bumungad sa kanila, na hamarang sa kanila sa pagpasok. Matapos tingnang mabuti, ito ay walang iba kundi ang ginawa ng British na Rolls-Royce Phantom. Ito ay isang 7-puntong paglilipat, limitadong edisyon na sports car na nagkakahalaga ng bumibili nito sa hilaga ng 7 hanggang 8 milyong dolyar. Ito ay isang bagong-bagong kotse na maaaring hindi magagarantiyahan ng pera ang isang pagbili. Kumunat ang noo ni Justin, alam niya na ang may-ari ng sasakyan ay sadyang huminto sa harap nila. Tila naalala ni Marian ang isang bagay, habang ang kanyang kamay sa biceps ni Justin ay bahagyang mas mahigpit kaysa sa karaniwan niyang hawak. Nang bumukas ang pinto, may lumabas na pares ng sasakyan. Ang lalaking may perpektong maned na buhok ay nakasuot ng custom-made bespoke Armani suit at isang pares ng gold-framed na salamin na ginawa para sa isang banayad na hitsura. Para naman sa ginang, eleganteng nakabundle ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng malalaking kristal na hikaw na nakalawit sa kanyang lobe. Pinaresan nito ng puting floral lace na damit na malinaw na pinatingkad ang kanyang cleavage sa buong kaluwalhatian nito. Matapos ibigay ng mag-asawa ang mga susi sa valet, nag-line arm sila na nagpapahiwatig na sila ay mag-asawa. Hindi nagpatuloy ang mag-asawa sa pagpasok sa lobby ng hotel, sa halip ay tumalikod at hinarap si Marian. Marian, matagal nang hindi nagkita. Binasag ng lalaki ang yelo sa garalgal niyang boses. Natuon ang tingin ni Marian ang napakarilag na mukha ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masalimuot na emosyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa mayabang na babae sa kanyang tabi. Hindi pa sapat. Mapangakit na sinukli ng babae ang kanyang buhok sa tabi ng kanyang tenga. Natutuwa akong makitang ikaw pa rin ang dati ng malalamig na Marian. Nanahimik si Marian habang hawak niya ang kamay ni Justin at dumiretso sa hotel. Natural na bigo si Justin dahil walang intensyon si Marian na ipakilala sila sa kanya sa kabila ng halatang may kasaysayan sa kanila. Noon, kahit ang itsura ng class monitor na si Billy Zeng ay halos hindi nakakakuha ng ganoong reaksyon mula kay Marian, na nangangahulugang may nasa likod ng relasyon niya sa lalaking ito.
Sa sandaling iyon, ang lalaki ay nagtanong, Marian, hindi mo ba ipapakilala ang iyong asawa? Nabalitaan ko mula kay Chris na nagpakasal ka. Hindi kami masyadong kumbinsido ni Jean Allen noong una, ngunit sa palagay ko ito ay totoo. Ang mga paa ni Marian ay nakadikit sa lupa. Iniwas niya ang tingin nito, habang bumubulong, sa tingin mo pareho lang kayong magpakasal. Sigurado akong hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Humajejek si Jean Allen habang sumagot, basta hindi namin ine-expect na ang ice queen mula sa kolehiyo ay mag-aasawa ng ganito. Humajejek si Gina Lynn habang sumagot, basta hindi namin ine-expect na ang ice queen mula sa kolehiyo ay mag-aasawa ng ganito kaga. Pareho kaming naging kaibigan mo sa loob ng 1 taon sa kolehiyo, at bilang magkaibigan, gusto naming malaman kung paano ka. Inilipat ng lalaki ang kanyang tingin kay Justin, habang unti-unting nagpahayag, kaya ito ang asawa ni Marian. Mr. Justin, ikalulugod kong makilala ka. Hansen Lee ang pangalan ko, o maaari mo akong tawaging Hansen. Ako ang kasama sa pagtuturo noong mga taon ng unibersidad. Ito ang aking asawa, si Gina Lynn Shen. Magkaklase sila. Hindi man lang nag-alok si Marian kay Justin ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanyang mga bagong kakilala dahil mabilis nitong sinabi, ngayon ay magkakilala na kayo, pumasok na tayo. Nang matapos, mabilis niyang kinaladkad si Justin at dumiretso sa gusali, naiwan ang kanyang asawa na tulala. Habang pinapanood niya sina Justin at Marian na umalis papuntang lobby, bahagyang tumawa si Hansen Lee. Gina Lynn coyly asked, Babe, mismo na ang babaeng iyon, hindi ba? Napangiti si Hansen Lee habang sumagot, mas maganda pa siya kaysa noong kolehiyo. Isang kagandahang lumaki lang, paanong hindi ko iyon mapapampas? Hindi ka ba nag-aalala na magseselos ako? Tumawa si Hansen Lee. Noon nang itakwil niya ako, tuluyan ko siyang binaliwala sa isip ko. Isang babaeng naglakas loob na tanggihan ako, kahit anong kagandahan niya ay walang iba kundi isang nakakaawa na insekto. Gina Lynn flirtatiously binigyan siya ng smooch sa labi bilang tugon. Pinahihit niya ang kanyang balakang, muli niyang ikinabit ang kanyang sarili sa kanyang asawa habang magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel. Kitang-kita ni Justin na nanginginig ang kanyang babae sa engkwentro. Pakiramdam niya ay hindi niya ito ang lugar ngunit kailangan lang niyang magtanong. Marian, anong nangyayari sa iyo, sino sila? Huminga ng malalim si Marian, tumahimik, at sumagot, si Hansen Lee ay magaling na assistant ni Chris noong ginagawa ko ang master sa ilalim ng kanyang patnubay. Si Gina Lynn ay kasama kong course mate. Not bad? Anong ginagawa niya ngayon? Ang angkan ni Hansen Lee ay isang makapangyarihang internasyonal na grupo ng pananalapi. Ngunit dahil pangunahin silang nag-ooperate sa Europa, hindi sila gaanong kilala sa bansa. Nalaman ko lang din na sila ay labis na nasangkot sa pagmamanupaktura ng sasakyan pagkatapos kong magtapos sa unibersidad. Mayroon pa silang sariling mga pabrika ng paggawa ng mga pyesa ng sasakyan na matatagpuan sa buong mundo. Hindi pa banggitin ang malalaking pamumuhunan ng kanilang angkan sa German BMW, Italian Fiat at ilang iba pa. Para naman kay Gina Lynn, ang kanyang lolo at mga magulang ay mga maharlika sa lalawigan ng Jarling, walang alinlangan ang lokal na kingpin. Idinagdag ni Justin, kaya iyon ang dahilan kung bakit sila dumating sa isang Rolls-Royce. Malamang na ginawa ito sa isa sa kanilang mga pabrika. Habang naglalakad silang dalawa sa lobby patungo sa elevator, pinindot ni Marian ang ascending button. Hindi ko nabanggit, ngunit ngayon sa tingin ko ay oras na dapat kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Maaaring si Chris lang ang aking mentor sa ibabaw, ngunit siya ay mahusay na pinarangalan. Minsan siyang nilapitan ng pamilya Morgan sa Amerika upang maging kanan nila sa pamamahala sa pagbabangko. Pero hindi siya tagahanga ng trabaho. Kinaiinisan niya ang pakiramdam ng pagiging pinned down, kaya naman tinanggihan niya ito. Gayunpaman, nakipag-ugnayan din sa kanya ang iba pang kilalang kumpanya. Walang alinlangan na maganda ang reputasyon niya. Kung hindi pupunta si Hansen Lee at ang kanyang asawa. Natarante si Justin habang binanggit niya, ang isang tao kahit na ang mga Morgan ay hindi maaaring mag-recruit, ngunit narito siya bilang vice-presidente ng aking asawa.
Ang aking babe ay talagang kahanga-hanga. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanyang kalahating pusong panunokso. Hindi ako nagbibiro dito, ang trabaho sa loob ng kanyang mga responsibilidad ay medyo magaan, at kung hindi dahil sa aming matalik na pagkakaibigan at malapit na relasyon, na ipinaraise sa kanyang pagmamahal sa lutuing Zen Icon, hindi ako nagtiwala na makukuha ko siya dito. Ayon sa sinabi mo, ang background ng mag-asawa ay malinaw na hindi pangalawang fiddle sa iyo. Siguro kung kami ang pinakamasama sa mga bisita ni Chris, biro ni Justin na may ngiti sa kanyang mukha. Natural na napansin ni Justin na si Marian ay hindi masyadong masigasig sa mga pangyayari. Napagdesisyonan niyang pabayaan na lang ito ng may biro at piniling huwag na siyang tanungin tungkol dito. Napansin niya na si Marian ay hindi sabik na magpaliwanag pa rin, kaya pinili niya ang mas ligtas na taya upang maiwasan ang karagdagang mga hindi pagkakaunawaan sa kanya. Gayunpaman, isinasa puso ni Marian ang biro habang siya ay tumango. Nagsumikap ako ng husto sa lahat ng mga taon na ito para lang masigurado na ako ay nasa isang pantay na lugar sa pagsasalita, ngunit sa palagay ko anuman ang paglaki ni Yellow, isa lang akong negosyante. Ang mga taong tulad ni Hansen Lee at Gina Lin ay may opisyal na autoridad na sumusuporta sa kanila. Ang mga taong makikilala mo ngayon ay karamihan sa mga nangungunang negosyante at mga business pioneer, ang cream of the crop. Noong mga araw, dahil si Chris ay isang internationally acclaimed business consultant, ang mga taong tulad namin ay natuto sa kanyang tabi. Ito ang dahilan kung bakit wala akong ibang pagpipilian kundi ang dumalo sa kaganapang ito. Sa aking pagliban, hindi lamang ako makakasakit sa mga koneksyon na matagal kong binuo, ang mga taong naruroon ngayon ay hindi magdadalawang isip na sumakay at akitin siya para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi inakala ni Justin na ang isang simpleng pagtitipon ay magkakaroon ng napakaraming bagay sa napakaraming tao. Gayunpaman, ang tanging bagay na inaalala niya ay ang hindi isiniwalat na relasyon ni Hansen Lee at Marian. Ang kapangyarihan at kayamanan ay mga bagay lamang sa kanya. Kumunat ang mga kilay ni Marian habang ang kanyang emosyon ay halatang hindi mapakali. Ang pagbabalik ni Hansen Lee at ng kanyang asawa sa Zenica ay tiyak na may kinalaman dito. Maya-maya, dumating na ang elevator sa designated floor nila. Umalis ang mag-asawa sa elevator at tumawid sa isang masalimuot na pasilyo patungo sa isang elite functional room na may magandang tanawin ng lawa. Pagpasok, may isang dosenang mag-asawang nag-uusap at naghahalo. Kabilang sa mga natural na kasama ang host na si Mr. Chris at ang kanyang asawa, pati na rin ang kanilang mga kasama sa kurso at mga dating napapanahong kaibigan na hindi nakilala ni Marian sa loob ng maraming taon. O aking minamahal na Lysander, sa wakas ay narito ka na. Kaya ito ang iyong asawang si Mr. Gibson sa palagay ko. Isang babaeng Caucasian na may cherry red na labi ang nakapansin kay Marian mula sa malayo at tumakbo siya para batiin. 789. Hindi sanay si Marian sa gayong magiliw na pakikipag-ugnayan ngunit gayunpaman ay binigyan niya ng yakap ang babae bilang ganti. Jennifer, maligayang pagdating sa Zenica. Ang babaeng tinatawag na Jennifer ay asawa ni Chris. Nang sabihin sa akin ni Chris na siya ay personal na naimbitahan sa Yellow International ayon sa iyong kahilingan, naisip ko na ito ay isang magandang ideya. Wala kang ideya kung gaano siya kalungkot nitong mga taon sa US. Kaya naisip ko ngayong nabigyan siya ng pagkakataong bumalik sa Zenica para sa isang disenteng posisyon, ito ang perpektong pagkakataon. Naalala ni Marian ang oras na binanggit ni Chris kung paano siya nanloko, kaya na-visualize niya kaagad ang mga salita ni Jennifer. Ako rin ay talagang natutuwa na siya ay pumayag na pumunta para sa aking tulong. Narinig ni Chris ang pagbanggit ng kanyang pangalan na naging dahilan para mapangiti siya. Samantala, nag-scan si Jennifer kay Justin. Mr. Gibson, dapat kang maging lalaki. Anong mahika ang taglay mo para pakasalan ka ni Lysander? Kilala siya sa kanyang pagiging mapagkumbaba at maingat na paraan ng pamumuhay. Pagkatapos niyang madop, mas nagiging madali ito. Tandang pananong. Naisip ni Justin, ngunit sa huli ay sumagot sa matatas na American English. I guess it's something na nangyari sa ating dalawa. I would tell you but I don't think Marian's keen on that. Oh, haha.
Humajejek si Jennifer habang nakahawak sa braso ng asawa. You're a humorous person, Mr. Gibson. It's fair to say hindi ko pa nakitang napahiya si Lysander dati. Kinagat ni Marian ang kanyang ibabang labi, humawak sa baywang ni Justin gamit ang kanyang mga daliri. Sa pagkakataong iyon, isang disenteng mukhang mag-asawa ang lumapit sa kanila. Medyo chubby ang babae, bumagay ang bubbly eye sa bilog niyang mukha. Ang kanyang kasuotan ay uso at akma sa okasyon. Sa halip, ang lalaki ay nakasuot ng medyo konserbatibo, ngunit kahit papaano ay nagpakita ng kagandahang loob at kagandahan. Marian, naaalala mo pa ba ako? Mapanuksong tanong ng babaeng chubby face. Mukhang malugod na tinatanggap ni Marian ang kanyang pahayag habang sumagot siya, Lilihan, paano kita makakalimutan? Masayang hinatak ni Lily ang kamay ng asawa. Hobby, tignan mo, sabi ko sa'yo hindi tayo makakalimutan ni Marian. Walang buhay na tumango ang magalang na lalaki sa sinabi ng kanyang asawa habang lumingon siya kay Marian. I can't help it with her. Nagbibiro lang ako kung maaalala mo ba kung sino siya, pero ginawa niya itong taya. Bahagyang natarante si Marian habang nagtanong, ikaw si Harper Wang, tama ba? Pareho ba kayong kasal? Oo, sinong mag-aakalang tama? Hindi madaling makarating dito, sagot ni Harper, medyo emosyonal. Sa sandaling iyon, nagsimulang umupo ang mga tao sa kanilang mga upuan. Hindi napigilan ni Justin ang kanyang sarili sa konserbasyon, habang patuloy na nakikipag-ugnayan si Marian sa kanyang mga dati ng kakilala. Lumalabas, si Lily ang hinahangaang sidekick ng mga taon ni Marian sa kolehiyo, ngunit dahil si Marian ay isang nagniningning na bituin noong panahon niya, halos hindi mapapansin ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Tinukoy pa siya ng mga tao mula sa kanyang universidad bilang ang katabi ni Marian. Si Harper, sa kabilang banda, ay isang estudyante mula sa Faculty of Arts at siya lamang ang tunay na umiibig kay Lily. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang Wang at Huang clans ay nasa isang henerasyon lumang awayan sa isa't isa. Ang dahilan sa likod nito ay dahil ang parehong angkan ay mga mahilig sa anti-gang. Sa loob ng kanilang hanay ay mga masugid na collector, pintor, calligrapher, at auctioneer. Ang isang angkan ay binubuo ng mga matataas na opisyal sa Ministry ng Kasaysayan at Kultura, habang ang isa naman ay isang nangungunang angkan sa pagsasahimpapawid. Halos nakatadhana na silang magkabanggaan. Naging dahilan ito upang manatiling lihim ang relasyon nina Harper at Lily sa lahat ng mga taon na iyon. Ngunit may mga paraan ng kapalaran, at pagkaraan ng mga taon, ang malas na mag-asawa sa wakas ay nakakuha ng kanilang bahagi ng kaligayahan. Ang bawat isa ay natural na isang malaking pangalan na opisyal sa kanilang mga partikular na sektor. Kung hindi dahil sa role ni Chris bilang research mentor nila noon sa universidad, hindi pa rin sila magtataka sa imbitasyon niya. Ngunit lahat sila ay nanindigan sa pantay na lupa, na nagbunsod sa kanila na isantabi ang kanilang marangal na kaisipan at nakipag-ugnayan tulad ng ginawa nila noong unang panahon. Sa kanila, walang alinlangan na si Justin ang may pinakamaliit na kredibilidad. Unti-unting nalaman ng iba ang tungkol sa kasal ni Marian, ngunit nang ihayag ni Chris sa kalaunan na si Justin ay direktor lamang ng Yellow Entertainment, nagulat ang mga tao. Tila sa lahat ay nililigawan siya ni Justin. Natural na hindi masyadong masaya si Marian tungkol doon, ngunit hindi siya komportable na pag-usapan ang aktwal na background ni Justin. Nagpanggap lang siya na parang walang importanteng isisiwalat. Si Justin ay hindi nabigla sa lahat ng ito. Ang tanging inaabangan niya ay ang menu ng hapunan. Maya-maya, tiningnan ni Chris ang kanyang relo. Bakit wala pa sina Hansen at Gina Lynn? Sigurado akong iniimbitahan ko sila. Nang matapos ang kanyang tanong, bumukas ang mga pinto mula sa labas at ang nabanggit na mag-asawa ay pumasok ng buong ngiti, bumabati at nakikipag-ugnayan sa lahat ng kanilang nakita. Natural, ang impluwensya ng mag-asawang Lee sa kasalukuyang pulutong ay mahalaga, dahil marami pa nga ang tumayo habang pumalakpak sa kanilang pagpasok. Masayang hinawakan ni Hansen Lee ang kanyang asawa upang ihatid ito sa kanyang upuan, habang sinasabi nito, paumanhin sa paghihintay ng lahat.
Talagang nakarating kami 20 minuto ang nakalipas ngunit maswerte kaming nakilala ang isang minamahal na elder na nagkataon na naghahapunan sa resort na ito habang nagsasalita kami. I guess it's fitting for the protagonist to come last, we wouldn't mind wait, do we all? Nonetheless, if it's someone Mr. Lee look up, I'm sure hindi siya ordinaryong tao. Sinamantala ng isang bootlicker ang pagkakataon para purihin siya. Ikinaway ni Hansen Lee ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi habang mapagpakumbabang sumagot, maaaring medyo kilala ako sa Europa, ngunit dito sa loob ng mga hangganan ng Zenica ay panauhin lang ako ng lahat. Nabalitaan ng elder ang pagdalo ni Professor Chris, kaya dadaan siya sandali para magbigay galang. Bahagyang natarante si Chris. Kung tutusin, matagal na siyang nasa Zenica, at sa mga taong nakilala niya, mahirap malaman. Hansen, itigil mo na ang kabog sa bush, sino itong taong sinasabi mo? Pinalis ito ni Hansen Lee. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, Profesor. Magsimula na tayo, di ba? Sigurado akong pagod na ang lahat sa paghihintay ngayon. Pabirong biniro ni Chris ang dati niyang katulong bago niya sinabihan ang mga waiter na ihain ang mga pinggan at punuin ang baso ng mga bisita ng kani-kanilang inumin na kanilang napili. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lahat ay nasa masayang kalagayan sa muling pagkikitang ito. Ang mag-asawang Lee ang nakakuha ng higit na atensyon. Sa mga tuntunin ng internasyonal na koneksyon, maharlika, pinagmulan ng pamilya at ang kanilang impluensya sa pambansang politika, walang alinlangan na sila ang walang kapares na pinuno ng grupo. Kung ikukumpara, si Marian na minsang naging usap-usapan sa bayan ay kailangang maglaro ng pangalawang fiddle. Sa kalagitnaan ng kanyang inumin, tumayo si Gina Lynn bitbit ang kanyang wine glass, lumingon kay Marian sa tapat ng mesa habang ipinahayag niya, kay Marian, sa pagiging mabait na ipasa si Hansen, na hindi direktang humantong sa aming kasiya siyang kasal. Gina Lynn half-encrypted joke ay tila nagdala ng ilang kakaibang tingin mula sa karamihan patungo kay Marian. Si Marian, na wala pa sa mood makipag-usap, ay tumayo na kasing putla ng kumot habang hawak niya ang kanyang baso at sumagot, sigurado akong wala itong kinalaman sa akin. Salamat pa rin. Pagkatapos ay humigop siya ng alak at umupo. Hindi natutuwa si Justin sa lahat ng nasa paligid niya habang kinakagat niya ang kanyang inihaw na kalapati, kahit na hiniwa ito gamit ang isang steak knife. Ngunit sa loob-loob niya, nakikiramay siya sa asawa sa mga bagay na kailangan nitong tiisin. Ngunit ang pinakanabalisa niya ay ang sinadyang pang-aasar ni Gina Lynn sa mga emosyonal na sugat ni Marian na hindi pa naghihilom. Nakita ni Lily ang eksena at agad na idinagdag, sa totoo lang, sigurado ako noon na makakasama ni Marian si Mr. Lee, ngunit sa halip ay si Gina Lynn ang napunta sa kanya. Well, sa palagay ko ay tadhana na ang nagdala kay Gina Lynn at Mr. Lee. Ngayon siya ang kinaiinggitan nating lahat. Dagdag ng isa pang babae sa hyperbole. Umiling si Hansen Lee bilang pagtanggi at sinabing, talagang nakakapagpakumbaba ang mga komento ng bawat isa. Pero sa tingin ko ito ay dahil hindi kami para sa isa't isa. Kami ni Gina Lynn ay nakatadhana, at ngayon gusto ko lang tretuhin ang aking asawa sa abot ng aking makakaya. Ang humble mo Mr. Lee. Nakipagtawagan ako kay Gina Lynn noong isang buwan, niregaluhan mo siya ng beachside mansion para sa kanyang personal na retreat. Ang sweet. Buong pagmamalaking sagot ni Hansen Lee, nandyan naman ang pera para gamitin, di ba? Kapag kumikita ang asawa, patas lang kung ibabahagi niya ito sa kanyang pinakamamahal na asawa. Natuwa ang karamihan sa kanyang pahayag. Ang isang beachside mansion ay madaling nagkakahalaga ng milyon-milyong euros at hindi isang bagay na makukuha lang ng sinuman sa kabila ng pagiging mayaman. Ang kanyang mga salita ay isang panaginip na hindi napagtanto ng marami. Nakangiting idinagdag ni Gina Lynn, well actually, I think Marian and Mr. Gibson are a good pair also, the husband working for his wife. I'm sure he did it for love. Alam ng karamihan na sinasadya ni Gina Lynn na insultuhan si Justin bilang isang wimp at isang kabiguan, ngunit gayunpaman ay umarte sila na parang wala lang habang ang mga tao ay humagalpak sa tawa. Inilapit ni Justin ang kanyang sarili sa tenga ni Marian. Babe, I have got this sudden urge to toast this bone over to that woman. Ham,
I wonder why. Bahagyang nataman ang kalmado ni Marian habang bumubulong, alam kong hindi ka natatakot sa sinuman sa kanila dito, ngunit ito pa rin ang kaganapan ni Chris. Lahat ng tao dito ay naging mga course mate sa isang punto. Sa tingin ko ay mas mabuti kung manatili muna tayo sa ngayon. Maaari mo bang tiisin ito, kailangan lang nating makayanan ang hapunan na ito. Huminga ng malalim si Justin. Gagawin ko ang sinabi mo, sa ngayon. Ngunit ang susunod na salita sa bibig niya na nakatutok sa iyo, hindi ako nagpipigil. Nadama ni Marian ang pakiramdam ng katiyakan na bumalot sa kanyang puso. Maaari niyang piliin na magtanong tungkol sa nakaraan nila ni Hansen Lee, ngunit sa halip, ang una niyang naisip ay siguraduhing ligtas siya. Sa sandaling nagbobonding ang mga bisita, tila may iniisip si Gina Lynn nang lumingon siya kay Harper wang nananatiling tahimik sa buong oras na ito at nagpahayag, Harper, malinaw na ikaw ang pinakamaalam sa amin. May regalo sa akin si Hansen ilang araw na ang nakalipas. Pwede mo bang patutuhanan ito para sa amin? 700 na po. Nagpakumbaba si Harper. Masyado kang mabait. Wala akong alam kundi ang basics. Ito ay ganap na mainam, maaari nating tingnan ang lahat ng ito ng magkasama. Nag-aalala lang ako na si Hansen ay maaaring gumastos ng pera sa mga pekeng. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay na nakikita mo araw-araw. Pagkatapos ay sinabihan ni Gina Lynn ang waiter na dalhin ang kanyang leather brown na Gucci handbag at kinuha ang isang magandang plywood box. Ang mga tao ay naging interesado sa kung ano ang nilalaman niya sa loob nito. Tinakpin ni Gina Lynn ang kanyang bibig habang humahajejek. Pagkatapos ay dinala niya ang kahon na gawa sa kahoy at inilagay ito sa mga kamay ni Harper. Bahagyang tumawa si Harper sa mga tao bago niya maingat na binuksan ang metal slab sa kahon. Sa sandaling mabuksan ang kahon, ang item sa loob ay umalis sa karamihan ng tao na tulala. Ito ay isang patentadong gintong relo na walang galaw na nakalagay sa kahon. Ang dahilan kung bakit iniwan nito ang madla sa pagkamangha, ay dahil ang relo ay ginawa gamit ang ginto. Ang lahat ng dumalo ay halos hindi propesyonal sa industriya ng relo, ngunit ang karaniwang kaalaman sa mga sinaunang panahon ay ibinigay sa mga piling tao. Ang gandang relo. Harper, ang galing mo sa relo, di ba? Ano yun? Tanong ni Lily dahil sa curiosity. Natarante si Harper saglit bago niya binawi ang relo sa lalagyan nito at tiningnang mabuti. Matapos dahan-daang himas-himas ang mga gilid nito, napabulalas siya, Diyos ko, ito ba ay isang limitadong edisyon na Vacheron Constantine. Pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, dalawang iba pang mga collector sa bulwagan ay nagpalakpakan sa pagkamangha. Mayroong 7 lamang sa mga ito na ginawa sa mundo. Harper, sigurado ka ba? Lumingon si Harper kina Hansen Lee at Gina Lynn. Walang alinlangan na limited edition itong Vacheron Constantine. At saka, kung hindi ito isa, hindi sana ibinigay sa akin ni Gina Lynn para i-verify. Sumagot si Hansen Lee sa isang walang pakialam na tono, na panalo ko ito mula sa isang bid sa UK noong nakaraang buwan. Nagkakahalaga ito sa akin ng halos 3 milyong pounds. Ito ang perpektong regalo para sa aming 3 taon na anibersaryo. Nabalitaan kong 7 lang ang ginawa, isa sa mga ito ay nasa museo at hindi para sa pagbebenta. Naisip kong ipagawa sa iyo ang isang cross-verification upang matiyak na ito ay totoo. Sinasabi sa akin na ang mga araw na ito ay may mga carbon copy. Ang pagkakaiba. Si Gina Lynn ay tila nalulugod sa inggit at pagkamangha ng karamihan. Sa sandaling iyon ay napakasaya niya na maaari siyang sumabog, ngunit nagpasya siyang pinanatili ang kanyang kalmado at ngumiti. Tutol ako sa paggastos ni Hansen ng napakaraming pera ngunit talagang gusto niya. Tingnan mo ang relo na ito, napakabihirang at mahalaga na hindi ko maatim na alisin ito sa kahon. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ko ito sa sinuman. Maaaring hinahangad niya ang papuri mula sa mga taong dumalo, ngunit ang kanyang mga tagapakinig ay hindi mga hanggal. Ang isang relo ng ganitong presyo ay hindi posibleng peke. Ito ay walang iba kundi ang pagmamayabang na pagpapakita ng kanyang kayamanan ngayong nagpakasal na siya sa isang conglomerate.
Sa isang punto ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa iyong posisyon at kapangyarihan. Kaya naman, ang reaksyon na nakuha niya mula sa karamihan ay hindi ang paghingal ng kanyang mahalagang relo, ngunit ang mga pagkilala sa kanyang matagumpay na pagmamanipula sa kanyang kasal bilang isang hakbang sa hanay ng lipunan. Kasabay nito, hinimok niya ang mga tao na ibahagi ang kanilang atensyon kay Maria na sinayang ang ganoong pagkakataon at hinanap ang kanyang asawa. Talaga? Ganon kamahal? My gosh! Makakabili ka ng 2 Boeing planes gamit ang perang iyan, sabi ni Lily, na engrossed sa relo. Harper, bakit ganito kamahal ang relo? Dahil ba sa ginto? Magiliw na hinaplos ni Harper ang labas ng relo, bago siya tahimik na sumagot, inilabas ang limitadong edisyon na si Vacher and Constantine upang gunitain ang kanilang ika-250 anibersaryo. Ito ay ibinigay na ang mga materyales na ginamit sa paggawa nito ay walang kulang sa pinakamahusay, ngunit ang pagkakayari na ginawa sa pagbuo ng relo na ito ay ginagawa itong pinaka-functional, pinaka-komplikadong core structure na natagpuan sa isang relo kailanman. Sa kabila ng katamtamang laki nito, mayroon itong kabuoang 834 na iba't ibang bahagi na nagpupuno sa isa't isa. Ipare sa labas ng dusk sky at handcrafted na gintong crescent, maaari itong tumpak sa Mopicon face ng Mopicon face. Tingnan mo ang display ring. Mayroon pang ang isang 10,000 taon na kalendaryo na sumasaklaw mula kaliwa hanggang kanan. Ipinapakita nito ang aktwal na oras ng self-orbit ng araw kumpara sa oras sa Earth. Ang pinakamagandang bahagi ng relo ay ang graphic ng mga konstelasyon ay tumpak na nagpapakita kung saan ito nasa ibaba. Nagulat ang mga manunood sa kanyang detalyadong paliwanag. Hindi pa sila nakatagpo ng relo na tumpak na naglalarawan ng mga yugto ng buwan. Gaya ng ipinaliwanag ni Harper, ang mga tao ay lubos na nainggit sa sitwasyon ni Hansen Lee at Gina Lin. Kabilang sa maraming titig sa karamihan ay si Marian, dahil hindi niya maiwasang paalalahanan ang sarili tungkol sa dating relong iyon na ibinigay sa kanya ni Justin. Nakita ni Justin sa gilid ng kanyang mga mata ang galit ni Marian sa kanya, na nagbigay sa kanya ng panginginig. Come on, magandang bagay iyan mula sa FBI Commissioner. Tandang pananong. Isip niya. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, nagpa siya si Justin na oras na para gumanti. Nakikita kung gaano kasigla ang lahat sa pagtalakay sa mga relo, gusto naming lumahok. Sa isang iglap, lahat ay nag-iisip na ngayon kung tama ang kanilang narinig. Pinag-uusapan nila ang mga magarang relo na nagkakahalaga ng 3 milyong pounds habang si Justin ay isa lamang walang spy na empleyado ng kumpanya ng kanyang asawa. Kung hindi dahil kay Marian, hindi man lang siya karapat-dapat ng upuan doon. Nakita ni Gina Lin ang pagkakataon na ipahiya muli si Marian. Nagpanggap na tumawa, sinabi niya, "Oh, sa palagay ko, mayroon ding ibabahagi si Mr. Gibson." Umiling si Justin bilang tugon. Hindi naman, pero mayroon akong relo na ibinigay ko sa aking asawa 2 araw na ang nakakaraan. Sa palagay ko ngayon ay isang magandang panahon para ipakita ito sa inyo. Paano niya nalaman na inilagay ko ito sa aking bag at dinala sa akin? Tandang pananong. Agad na namutla si Marian dahil sa pagkataranta. Ang relo ay may tag ng edad ngunit hindi ito isang kompetisyon ng edad. Ano kaya ang dahilan kung bakit sabik na sabik siyang ipakita ito? Si Justin ay dumaan sa bag ni Marian bago ito upang matiyak na dinala niya ito. Kaya naman confident siya sa pagyayabang. Ikinagalit ni Marian ang ideya ngunit huli na para huminto sa anumang uri ng paghinto. Higit pa rito, mas masisira ang kanyang imahe kung tahasan niyang sasawayin si Justin. Gayunpaman, ay hindi napigilan ang kanyang hindi pagsang-ayon na madama habang siya nanlilisik kaluluwa piercingly sa kanyang asawa. Patay na patay kapag uwi natin narinig mo yun. Awkwardly ngumiti si Justin nang walang sabi-sabi habang ang kanyang braso ay umabot sa bag ni Marian, kinuha ang analog na relo mula sa loob. Ang casual na reaksyon lamang ay humantong sa isang chain reaction ng pagkalungkot mula sa karamihan. Gaano kahusay ang isang relo na walang kahit isang kahon? Habang iniabot ni Justin ang rustic, kupas na analog na relo kay Harper. Ilang panunuya ang narinig mula sa karamihan. Mr. Gibson, sa hitsura nito,
ang iyong relo ay marami ng pinagdaanan. Matagal na siguro simula noong ilabas ito. Haha. Bigyan mo ng pagkakataon, hindi mo alam. Maging bilang mga host, awkwardly chuckled sina Chris at Jennifer habang umiiling-iling sa hindi makapaniwala. Sina Hansen Lee at Gina Lynn ay nasiyahan sa mga ngiti sa kanilang mga mukha na para bang nakita nila ang liwanag ng araw sa kanilang kompetisyon laban kay Marian. Sinulyapan ng mapatla at maingat na si Marian, naawa sila sa kanya dahil nagpakasal sa isang tulala bilang asawa. Kung gaano ito mahalaga, sa wakas ay nagtagumpay na sila mula kay Marian. Ito ay ligtas na sabihin na ito ay lubos na nasiyahan ang kanilang galit sa kanya sa kanilang mga naunang taon. Magalang na tinanggap ito ni Harper para magsagawa ng mabilis na inspeksyon. Ang isang relo na kabilang sa 7 lamang na ginawa ay ang cream of the crop. Ito ay hindi isang bagay na makikita ng sinuman sa kanilang buhay, lalo na ang pagmamay-ari nito. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata, hindi maisip ang sakuna na tiyak na kasunod ng mga nakakainsultong aksyon ng kanyang asawa. Maaari na lang siyang bumili ng isang bagay na desente para sa kanya gamit ang pera na mayroon siya. Hindi lang siya nakakuha ng scrap, nagpa siya siyang magandang ideya na ilabas ito sa harap ng lahat ng maharlika. Nang gawin ng lahat ang sitwasyon bilang isang katatawanan, si Harper na nag-iinspeksyon sa relo ay unti-unting naninigas. Ang mga kamay ni Harper ay nanginginig at ang kanyang mga ekspresyon ay nabaluktot mula sa hindi nakakaaliw hanggang sa lubos na pagkagulat. Harper, ano ba? Bakit ka nag-zone out? Ang kanyang asawang si Lily, bahagyang nadismaya, ay bahagyang niyugyug siya. Natigilan si Harper at maingat na hinawakan ito sa magkabilang kamay na parang natatakot sa kanyang buhay. Napansin ng mga tao ang kanyang mga kilos at matiyagang naghintay bago may sumigaw, Harper, anong meron dito? Sira ba? HENRYG. Nanlaki ang mga mag-aaral ni Harper sa pagkamangha, maging ang kanyang mga salita ay nagsimulang mabaygo. Ano? Napalunok si Harper para malinawan ang sarili. Ito ay Henry Graves. Si Harper ay halatang tuwang-tuwa na malapit na siyang sumigaw sa pagkamangha. Napatulala ang karamihan. Anong meron sa lalaking ito? At saka, ano ito Henry Graves? 771. Agad na nag-isip ng malalim si Hansen Lee. Nang maramdaman ni Marian ang pagbabago sa atmosfera, bumalik siya para tingnan si Justin na may nagtatakang ekspresyon. Sa kabilang banda, nakaupo pa rin si Justin habang ninanamnam ang kanyang pagkain. Halos malanghap niya ang buong tray ng squab mag-isa. Kumunat ang noo ni Gina Lynn. Harper, Henry Graves ba ang pangalan ng relo na ito? Tinitigan ni Harper si Justin na walang pakialam sa buong bagay. Tumango siya, sinabi niya, patawarin mo ako sa pagsasabi nito ngunit kung hindi ako nakakita ng isang tunay na Henry Graves ngayon, maniniwala ako na ito ay isang gawa-gawa. Nataranta ang lahat. Para sa kanila, ito ay parang ordinaryong pocket watch na gawa sa tanso. Parang wala namang espesyal. Napahawak si Harper sa relo sa pagkamangha. Nakita ko lang ang relo na ito sa mga artikulo. Ang Henry Graves ay isang pocket watch na nilikha noong nakaraan. Bagamat hindi ito gaanong hitsura dahil ito ay napakaluma, ito ay talagang gawa sa 18K na ginto. Ang isang relong tulad nito ay ginawa para tumagal. Ang relo na ito ay isinilang sa pagitan ng taong 1932 at taong 1933. Ang kolektor ng relo na Amerikano na si Henry Graves ay nag-imbite ng isang maalamat na tagagawa ng relo at ipinakita sa kanya ang isang layunin sa isip. Ang layunin ay gawin itong hindi katulad ng anumang iba pang relo na ginawa kailanman. Iisa lamang ang uri nito sa mundong ito. Ano? Hindi makapaniwala ang karamihan. Tinakpin ni Lily ang kanyang bibig sa gulat. Kung gayon, hindi ba't halos 100 taon na ito ngayon? Maging si Chris at ang kanyang asawa ay nasa sahig ang kanilang mga panga. Hindi nakaimik sina Hansen Lee at Gina Lynn. Harper, sigurado ka ba? Sigurado ka bang ito ang relo, the one and only? May nag-aakusa na tanong. Umiling siya. Maaari kong tiyakin sa iyo na ito ay. Ang oksihenasyon ay tumutugma sa panahon kung saan ito pinanggalingan.
Wala ring katibayan na ito ay isang replika. Agad na binuwag ng karamihan ang kanilang hindi paniniwala. Maraming collectors ang angka ng Wang at si Harper ay isang natatanging kabataan sa kanyang henerasyon. Hindi niya ilalagay ang kanyang reputasyon sa linya para sa isang pekeng. Nag-echo ang isip ni Marian sa sinabi ni Justin nang iregalo niya sa kanya ang relo na iyon. Ito talaga ay isang magandang relo. Kinuha ko ito mula sa pinuno ng FBI. Ngayon, medyo nagpanik na siya. Katabi nitong lalaking mamantika ang bibig, anong ginagawa niya sa Amerika? Si Harper ay kumalma na ngayon. Tumanggo-tango sabi niya. Bagaman ang relo na ito ay umiral ng halos isang siglo, ang pagkakagawa nito ay nauuna sa panahon nito. Isa ito sa mga pinakamagandang piraso hanggang ngayon. Mahirap isipin na higit sa 900 bahagi ang nasa loob nito. Ang relong ito ay May 24 na function. Ito ang piling tao sa lahat ng multifunction na relo. Kahit na ngayon ay umunlad na ang teknolohiya sa ngayon, kakaunti na lang ang mga relo na kayang makipagkompetensya sa isang ito. Sa pagkakaalam ko, mula sa ikalawang ginawa ang relo na ito, hanggang sa mga taong 2100, hindi man lang ito mawawala ng kalahating segundo. Hindi. Kung gayon hindi ba't napakamahal? May nagtanong ng tanong na nasa isip ng lahat. Ngumiti siya ng mapait. Ang salitang mahal ay isang maliit na pahayag. Ang huling transaksyon ay sa Sotheby's auction mahigit 10 taon na ang nakakaraan, ibinente sa $11 milyong. Isinasaayos para sa inflation, ito pa rin ang pinakamahal na relo hanggang ngayon. Walang katulad nito. $11 milyon. Ang pinakamahal na relo sa kasaysayan. Yung parang regular na piraso ng metal. Natahimik ang karamihan. Nakatingin ang lahat sa relo na Henry Graves sa mga kamay ni Harper. Kung si Vacherin Constantine ang hari ng mga relo, kung gayon si Henry Graves ang emperador ng lahat. Mula nang ito ay isinilang, umaasa lamang ito sa mga bahagi nito. Ipinagpatuloy ni Harper, kung ibebenta natin ito ngayon, malalampasan nito ang huling presyo ng pagbebenta nito. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang halaga nito mula sa presyo nito. Para sa akin, sa lahat ng tunay na nakakaalam ng kanilang mga relo, ito ay lampas sa hindi mabibili ng halaga. Ito ang tugatog ng mga relo na gawa ng tao na may mayamang kasaysayan upang mabot. Upang makita ito ng personal. Napakalaki ng araw na ito para sa akin. Habang nagsasalita siya, tumayo si Harper. Magalang siyang lumakad papunta sa upuan ni Justin, ibinalik ang relo gamit ang dalawang kamay at nagtanong, Mr. Gibson, patawarin mo ako sa aking pagkamausisa. Hindi ko nakita ang relong ito na lumabas sa balita sa nakalipas na dekada. Paano mo nagawang makuha ang iyong mga kamay dito? Sumagot si Justin, nakakita ako ng isang lalaki na may dalang nito sa Amerika, kaya inagaw ko ito nang magkaroon ng pagkakataon. Hindi na niya ito kailangan kaya napagpasyahan kong ito ang magiging perpektong regalo para sa aking asawa. Siyempre, hindi nakakailanganin ni Robert ang kanyang relo dahil patay na siya. Noong una niyang nakuha ang relo, palagi niyang dala iyon dahil ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Walang makakaisip na may dalang ganoon kamahal na bagay. Kahit na may makakilala dito, walang sino man ang gugustuhing atakihin ang pinuno ng FBI. Sayang ang isang lalaking tulad ni Justin ay may kaalaman sa larangang ito. Sa kanyang photographic memory, nakilala niya ang relong ito sa panahon ng insidente kaya gusto niyang ibalik ito para kay Marian bilang regalo. Sa kasamaang palad, nasa gitna sila ng problema ni Talia kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang kasaysayan nito kay Marian. Akala niya ay binigyan siya nito ng isang piraso ng metal bilang consolation prize. Hindi na kailangang sabihin, siya ay labis na nagalit. Walang pag-aalinlangan, ibinalik niya ang relo kay Marian. Sa kabilang banda, tila nabigla si Marian. Kinuha niya ang relo mula sa kanya na nanginginig ang mga kamay. Ngumiti siya ng matamis. Si Marian ang pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Kaya ang isang hindi mabibilang artifact na tulad nito ay ang perpektong regalo para sa aking pinakamamahal na asawa. Siyempre, para marinig ng lahat ang sinabi niya.
Ang mga tao ay natigilan, habang si Marian ay lumingon sa isang magandang kulay ng pula. Nagalit pa siya sa kanya dahil sa pagbibigay niya ng diamond ring kay Thalia at isang tanggang relo lamang para sa kanyang sarili. Mukhang nagkamali siya pagkatapos ng lahat. Nang banggitin niya na itinago niya ang relo para lamang sa kanya, sinadya niya ito. Napatingin ang lahat sa pocket watch. Ito ay isang siglong halaga ng kasaysayan doon mismo sa mga kamay ni Marian. Ito ay emosyonal. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Hansen Lee at Gina Lin. Hindi nila akalain na ang isang bagay na ginawa nila upang magmukhang masama kay Marian ay magiging isang PDA session sa pagitan nina Justin at Marian. Ang kanilang Vacheron Constantine na nagkakahalaga ng 3 milyong pounds ay sapat na upang malaglag ang mga pangangunit kung ikukumpara sa isang relo na kasing alamat ng Henry Graves, ito ay wala. Wala nang minamaliit doon si Justin. Lahat ay pribadong nag-isip kung ang taong ito ay may isang tiyak na katayuan. Marahil ang pagiging empleyado ni Marian sa Yellow ay isang bagay lamang na ginawa niya para masaya. Ang ilan sa kanila ay nagtanong kay Marian na may malaking interes kung maaari nilang tingnan ang relo. Tumingin siya kay Justin nang may pagtatanong. Gayunpaman, walang pakialam si Justin. Ibinigay niya ito sa kanya, maaari pa niyang itapon ito sa kanal kung ito ay nalulugod sa kanya. Si Marian ay bukas palad na nagpasa sa Henry Graves sa paligid para hahangaan ng lahat. Sa mas malapit na pagsusuri, natanto nila na ang 24 na function na relo na ito ay talagang tumutugma sa pangalan nito. Ito ay hindi kapanipaniwala na ito ay ginawa 100 taon na ang nakalilipas. Biglang pinupuri ng lahat si Marian sa pagpapakasal sa isang mabuting asawa. Napakahalaga pa rin ng hindi mabibaylang relo na tulad nito kahit sa pinakamayayamang sambahayan. Ngunit niregalo ito ni Justin sa kanya. Ito ay kahanga-hanga. Hindi rin bobo ang karamihan. Hindi sila kailanman maniniwala na ang isang lalaki na makakakuha ng isang bagay na ito mahalaga, pagkatapos ay basta-basta ireregalo ito sa kanyang asawa ay walang katayuan. Hindi nagtagal, nagsimulang dumaloy ang mga papuri. Maging si Marian ay hindi umasa na magkakaroon ng ganitong mga talahanayan. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip o sinabi ng mga taong ito tungkol sa kanya. Sa ibabaw lang ang reaksyon niya. Halos magluwa ng apoy si Gina Lin. Palagi siyang natatabunan ni Marian mula noong sila ay nasa paaralan. Nagpakasal nga siya kay Hansen Lee ngunit hindi niya nakuha ang pakiramdam ng tagumpay na labis niyang hinahangad. Akala niya noong una ay nagpakasal si Marian sa isang subordinate, kaya hindi dapat masyadong maluho ang kanyang buhay. Gustong samantalahin ni Gina Lin ang pagkakataong ito para mapahiya siya ngunit sinong mag-aasam na ang plano niyang maging launchpad para sa mag-asawa. Sa puntong ito, bumukas ang pinto ng cabin. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pormal na kasuotan. Nakangiting sinabi niya, "Pasensya na, may naaabala ba ako?" Nang makilala lamang ang lalaking ito nang ang nakapirming ekspresyon ni Hansen Lee ay lumuwag sa tuwa. Nakahanap siya ng pagkakataong mabilis na bumangon para sabihin, "Syempre hindi, naghihintay ang pamangkin mo na makita ang kanyang tiyuhin." Lumingon si Chris upang makita ang mga bagong dating at natawa. At dito ko naisip na ito ay isang matandang kaibigan lamang. Ang mga bagong dating ay ang matagal nang nawala na mag-ama, sina Henderson at Oscar. Si Henderson ay kaakit-akit gaya ng dati. Masigasig niyang itinaas ang isang baso ng red wine kay Chris. Sabay scan sa lahat ng nasa mesa. Huminto ang tingin ni Henderson kina Justin at Marian nang sumilaw siya. Obviously, nahulaan niya na nandito sila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.